May binawasan. O yun. Bigger budget for Paulo Duterte's district comes with cuts in other areas. Yan. Patay. So ito yung usapin uli ng 51 billion. Eto na. Eto na naman tayo. Nagsalita kasi ang DBM. Sabi ng DBM, the increase in the proposed allocation for the District of Davao City, Representative Paulo Duterte, means that funds for other projects were reduced. Ayun yung pangit. Imagine. Ulitin lang natin, ha? Ulitin lang natin. 51 billion yun, guys. Sa isang distrito ng Davao City. Okay, hindi pa ito buong Davao region, ha? Distrito lang. Distrito lang, guys. Yun yung nakakabwisit dito eh. Distrito lang siya. Bakit umabot ng 51 billion yung allocated budget? Jarn. Oo. So, ibig sabihin, para mapondohan yung 51 billion na yun, kailangan bawasan yung sa pondo ng iba. Yun yung matindi dun, guys. Tapos nagreklamo sa 2 billion. Nagreklamo sa 2 billion, guys. 2 billion. Anyway, DBM, Department of Budget and Management, DBM Assistant Secretary Rhea de la Vega made this explanation in a television interview regarding the reported 51 billion allocation to the District of Duterte during the last 3 years of his father's term as president. So 2019, 2020, 2021? Hindi, 2021, 22, 23. Siguro yung last 3 years daw eh. 2019, 2021, 2022. Ayun. So sabi, we have to be very certain that when a certain project gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. It's because we cannot increase the budget submitted by the President, so zero sum lagi yun. Ayun ang patay. No, Brian, I don't care if Davao is the biggest city in the Davao region. We're not talking about the Davao City. We're talking about the first district of Davao lang. First district lang of Davao. Davao City. Tatlo yan eh. Broken into 3 legislative districts yan eh. Yan Davao City. So, anyway, mamaya natin pag-usapan pa yan. So, ibig sabihin, para mapondohan do yung 51 billion na yan, kailangan bawasan yung sa iba. At zero sum yun kasi hindi sila pwedeng lumampas sa budget ng presidente. So, ibig sabihin, kapag nag-allot si presidente ng whatever, let's say 9 billion, hindi sila pwedeng lumampas doon. So, yung ibang projects, ililipat dito. Kasi nga, di sila pwede lumampas ng 9 billion. So, yung budget dito, halimbawa, merong healthcare budget, tatapyasan nila yon para mapondohan yung 51 billion. Ganon. Yan ang problema dun. Rastaman, no, it's not. It's for 3 years. 51 billion in total for 3 years. Divide mo yung 51 billion into 3, that's roughly around 17 billion. Sobrang laki pa rin nun, guys. for a legislative district the size of the first district. Yan. Panood natin yung balita. Actually, itong article na to ay nakuha dito sa video na to. Panoorin natin to, guys. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Okay, gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details na dyan. At pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At also,
Kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jal, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kutsaro, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Yan. Medyo mahaba lang 4 minutes. Pagtsagaan nyo na lang. A Philippine congressional panel calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. Henry Umaga Diaz reports. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024 that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I requested the Saldi, Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Co said, Yon. data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during... Yun, no? 51 billion pesos. Yan, no? Ito yung breakdown. 2020, 2021, 2022. So, ito yung requested. Ito yung naka-request sa budget ng National Expenditure Plan. Ito. Yan yung naka-request. Pero ang inaprubahan sa GAA, ito, 13 billion, 25 billion, 13 billion. Laki, no? Laki, guys. Ito yung pinakamalaki, no? O ilan yan? 25 billion. Ito lang yung request, 9 billion lang. Pero umabot ng 25 billion. Grabe to, no? Scary. the term of his father, Rodrigo Duterte. Father. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became Sarap. 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 Oh my billion God. pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These Sarap, guys. Oy, Mark Ramos. Shoutout sa iyo, Boss Mark. Welcome sa channel. Uy, grabe yun, guys. Oh, may mga magtatanggol dyan. Ang sasabihin nila, bakit? Ano ba yan? Budget MOOE ba yan ni Paulo Duterte? Hindi niya MOOE yan. MOOE, nasa pondo yan, rather, ng DPWH. Yan. Yun ang idadahilan nila dyan. But take note, mga kotsero, yung DPWH, itong allotment na to, mga kotsero, ay nanggaling sa request ng mga kongresista. At ang nag-a-approve niya ng budget ng DPWH, sino ulit nag-a-approve ng budget ng DPWH? Sino nga ulit? Nag-a-approve ng budget ng DPWH. Nasa ang branch of government o departamento ng ating gobyerno ba ang DPWH? Sino pumipirma? Sino pumipirma ng GAA? Who signs the GAA to make it law? The President. Si National Expenditure Plan, mga kotsero, si NEP, ang gumagawa niyan si DBM, which is under the Office of the President. Si DPWH na nirequestan ng budget para sa construction ng 1st District of Davao ay nasa ilalim ng Office of the President. Ang pumipirma ng GAA, mga kotsero, General Appropriations Act, para ito maging batas, Presidente ng Pilipinas. Si Congress, ang gagawin lang nila, pag didebatihan nila yung amount, dadagdagan o babawasan. Depende dun sa idedepensa nila na budget. Yun.
Ganun yun. So, ibig sabihin, mga kotsero. So, ibig sabihin, si Digong approved this budget. Inaprubahan niya yan. 13 billion, 25 billion, 13 billion. Hindi naman niya vinito yan eh. Sinabi ba niya nag-veto message ba siya na, uy, wait lang, napakalaki ng budget nito. Hindi ano yan. 9 billion lang hinihingi, tapos ibibigay nyo 25? May ganun ba siyang message? Parang wala. Hindi naman niya vinito yan eh. So, kaya tinan nyo, wala nagsasalita sa mga Duterte tungkol dito. Miss Gemma Yambao, salamat po sa inyong super chat. Coach, pangkape or juice mo po. Thanks always sa mga bagong balita at pagiging neutral po ninyo. Magandang gabi po sa mga kotsero. Ayan. Salamat sa super chat din. So, yun. And this is only the first district of Davao, First district of Davao. Davao City. Hindi pa pala Davao. Davao City. First district and Davao City. Yun yung problema dyan. Doon yung problema dyan. Tuloy natin. Pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. Oh, hindi na nila ma-justify These kasi data were confirmed by the DPWH, wala ng pandemic, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po. Sa distritong we confirm those budgets. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Unprecedented. Sobra-sobra. Especially for a developed country. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. COS adds the average allocation per district is 500 million to 4 billion pesos, depending on the size of the district. The Department of Budget and Management, meanwhile, says this only means other projects were given lower allocations. We have to be very certain that when a certain project gets a reduction or gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Palakpakan, guys. It's because of we cannot increase the budget submitted by the President. Of course. So zero Batas yun sum lagi yon. Ang problema naman, nagre-reklamo naman yung mga bagong congressman na unfair naman yan. Eventually, wala akong pakialam sa ibang congressman. na-notice po namin yan on this second budget. And we already agreed sa department na sige na nga, sabi namin, kayo nang bahala, pantay-pantay. ABS-CBN News tried several times to get the side of Congressman Paulo Duterte, but he has not given a response. Di na siya nag-comment dito. Congressman Duterte earlier said the reduced budget for his district could be due to his opposition to the People's Initiative for Charter Change. Wala pang nagko-comment dito, no? Wala pang
nagko-comment from the family and from mga defenders and then wala pa, no? Meron na ba? Wala pa rin sumasagot dito. Sana sagutin nila, no? Para magkaroon ng kalinawan. Para hindi naman mabasag ang Duterte myth. Di ba? Hindi sinabi ng source ni Ka Eric yan. Tapos may mga nagko-comment dito kanina pa, considering na ano yan, panahon ng pandemic, hirap na hirap daw lahat ng tao. Well, yun nga eh. Yun nga masakit dyan eh. Yun nga masakit dyan. DPWH, so ano yan, ahensya ni Mark Villar yan. Ahensya ni Mark Villar yan during that time. DPWH. And alam naman natin kung anong nangyayari sa mga budget kapag under ng DPWH. It's an open secret, mga kotsero. Siyempre, no one will admit to it. No decent, no decent. Walang aamin na ginagawa nila yon. Pero alam naman natin kung bakit merong SOP. Diyos ko. So ito ngayon yung ito yung kinukwento ko sa inyo kahapon. Walang problema. You call me whatever you want. Diba? Bayaran, what have you. I don't care kasi none of those are true. Sasagutin ko pa yan isa-isa kung gusto nyo. Pero, sagutin nyo rin to. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. 51 billion. Diyos ko. Pangit, guys. Ang pangit. So, kamusta naman? Kamusta naman yung mga defenders? I mean, let's be fair. Let's be fair, di ba? Kung tatawagin yung kung ano-ano yung administration or what have you, then kapag pag merong ding baho na lumabas sa inyong side, baka pwede nyo ring sagutin. Pero hanggang ngayon wala pa rin, di ba? Last week pa to eh. Ba't hindi lumilipad? Walang pumapatol. Di ba? Di ba? Ba't walang pumapatol? And this is not confidential funds. These are DPWH funds. And kaya nga ang depensa ng kabilang parlor, ang depensa ng mga Duterte Balahura supporters, hindi naman yan kasama sa budget ni Pulong. Pero ba't nakaalat sa congressional district niya? Sino ba ang nagsasabi sa DPWH First District kung magkano ang kailangan nilang i-budget? Sino nagdidikta? Kung magkano ang budget na gagamitin natin para sa ating legislative district? Usually, si mayor, si governor. Tapos, paminsan-minsan, syempre, merong, yung sasabihin ni mayor at ni governor, may input yan ni congressman. Walang problema dun. Okay lang naman yan eh. Walang problema naman dun eh. Ang akin lang, kamusta yung output? Kung nag-51 billion ka dyan in a span of 3 years, ano yung naging resulta? If you can justify it with the results, why not? O di ka tanggap-tanggap yung 51 billion. Dapat 51 billion worth din yung proyekto na nailabas. So, ano nga ba? Wait, magtumingin-tingin nga tayo. PWH. Di ba? Kasi kung marami namang nagawa at maraming na-accomplish, di ba? Why not? Okay lang yun. Region 11. 44 roads reopened. 3 roads still impossible dahil sa bagyo. Okay. Puro Odette. Puro Odette. Wala na. Puro Odette lang yung Puro Odette yung Tapos paulit-ulit yung mga article, iisa. Bakit ganun?
Page 9. Ayuda Employment Program for workers displaced by pandemic. SPCR. Southern Leyte Bridge. Hindi naman Davao yan. But anyway. Hindi maganda yung hindi maganda yung website ng DPWH. Magulo. Magulo yung nila, yung webpage nila, hindi maintindihan. Halo-halo. Hindi kasi sinadya nilang guluhan yan. Grabe. But anyway. So yun. So medyo yun yung sinasabi natin kahapon na parang medyo masyado naman yatang malaki. Diba? Ay tingnan natin kung magkano yung yung budget niya yung sinasabi niya binawasan daw siya ng 500 million na lang daw yung budget niya. Makikita, masisilip kaya yun dito. Wait lang. Tignan natin kung masisilip. 2024, 1 billion na lang pala ang budget niya for 2024. Ito, papakita ko sa inyo. Hindi naman pala 500 million. Ayan 1 billion. 1 billion. O, yan. O, yan. O, yan. So, ngayong 2024, as far as the projects are concerned, DPWH projects are concerned, ang naka-allot na lang sa district nila is nasa 1 billion 23 million. Hindi million yan kasi meron ka pang 00 sa taas. Ayan merong 000 pa sa taas. So in billions yan, in billions. So, yeah. Nasa ground ng electrical wiring ng Davao City. Oo naman. Pero was it done during his term? Or before pa? Alam ko matagal na yan eh. Ayan. So 2022, laki nila mag-request 9 billion. Tapos 10 billion ng 2022, 13 billion lang yung binigay. 2023, 1.9 yung hiningi, pero 5 billion yung binigay. Ba't kaya ganun, no? Ba't kaya ganun? Parang, ngayon lang bumaba ang bigay. 1 billion ang hinihingi for 2024. 1.9 billion, so around 2 billion nga. Pero ang inapprove is 1 billion. Yun. Hindi naman part ba ng Davao region ng Marawi? Ng Davao City ang Marawi. Parang hindi naman. First district ng Davao City to eh. So, yun ang kailangan nilang yun ang kailangan nilang sagutin dyan. Malabo kasi. Kaya naman nila sagutin yan eh. Ba't di nila pinapansin? Sabi ni Arthur Ginto. Mukhang gigil na gigil tayo dyan, sir. Tandaan, 51 billion pesos, isang distrito lang yan. Kung Duterte, please explain. Totoo naman. Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ay, ano kaya sabi ng COA, no? Kasi usually, kapag COA, kapag hindi mo na uubos yung pera, hindi na dadagdagan yung budget. Kadalasan. Hindi yan dadagdagan. Kasi sabihin, hindi mo maubos hindi sobra-sobra sa'yo. Hindi ka performing district. Ba't ka pa dadagdagan ng budget? Pero kapag nauubos mo yan, doon lang dinadagdagan. Kasi ibig sabihin, kulang or high-performing region or district. So, doon dadagdagan yung budget. Ano kayang Anyway, sana lang masagot. I'm still reserving judgment. Hindi ko sinasabing corrupt si Paulo Duterte or what have you. Ang sinasabi ko lang, sana masagot. Sana masagot. Yung confidential funds, papatawarin ko na yun. Walang problema na yung confidential funds. Kasi na yun eh. Kumbaga, dumaan naman sa proseso yun eh. Kumbaga, may proseso yun, magpapaitan ng mga resibo, etc. Inaprobahan ng COA, walang problema. So, okay na yun. Yung sa lang, ito. Kaya nilang sagutin yan. Ba't di nila sagutin? Para tapos na. Wala ka na iisipin na propaganda, walang bumibira sa'yo, etc.
Kasi habang hindi nila sinasagot yan, lalong nagkakaroon ng doubt sa isip ng taong bayan. Bakit ganun? Bakit tahimik? Ay, sagutin, etc. etc. Kaya nga kapag merong umi-issue sa akin, at usually pag binanggit yung pangalan ko, umi-issue sa akin, pinag-aaralan ko kung ano yung sinasabi. Kapag wala namang kwenta, yung run-of-the-mill, chismis lang, hindi ko na pinapansin. Wala na akong doon, hindi ko na mapansinin yun kasi walang kwenta na yun. Pero kapag yung mga bago-bago, yung mga bago-bagong chismis, yan, papatulan ko yan lalo kapag galing sa malaking channel or malaking influencer, malaking tao. Papatulan ko yan. Siyempre. So, kailangan din kasing bigyang linaw yung mga bagay na ginagawang chismis laban sa'yo. And I'm hoping na ganoon din ang gawin ng mga ng mga Duterte. Kasi ang dami nang binabato sa kanila ngayon. Ang dami na. Hindi na to tulad dati. Hindi na to tulad dati na na kapag binira mo ang digong, pag maghahalo ang balat sa tinalupan. Hindi. Ngayon, 3 faction kasi dati 2 faction lang. You have the administration, you have the dilawan. So kapag bumira ka sa administration, lahat ng nasa admin, pro-admin, bira din sa'yo. Sama-sama. Ngayon iba na. Iba na ang kwentuhan ngayon. 3 na ang grupo. May dilawan, may administrasyon, may DDS. Kasi mga DDS kasi, ito yung mali nyo Bumira kasi kayo agad. Yun yung mali nila yung mga DDS vloggers. Ang aga nila kasi bumira. Ang aga kasi nila bumira. Yan yung mali sa sa game plan nyo. Dapat nag-intay-intay kayo ng konti. Yung inintay nyo na pumalya talaga ang Marcos admin. Kaso hindi kayo nag-intay 1 year and a half pa lang, binira-bira yun Di yan na nangyari. So, paano ngayon yan? So, pag may mga bumibira sa Duterte, may mga loyalista na makikibira. May mga dilawan na makikibira. Pag may bumira sa dilawan, syempre, matik na yun. Magkakampihan ng dyan, DDS, tsaka mga tao dito, mga loyalista. Pag may bumira sa loyalista, syempre, merong DBS, bibira sa loyalista, tapos yung mga dilawan, maiki-join din. Ganun lang naman yun. Iba na ngayon, iba na ang laro. Iba na ang laro. And I don't want to play that game. Kaya hindi na ako sumama sa mga grupo. Hindi na ako sumama sa DDS, hindi na ako sumama sa mga loyalista. I could if I want to. Marami nagre-reach out sa akin, kala nyo ba? Dahil coach, baka gusto mong sumama dito, baka gusto sumama dyan. Hindi na lang. Carry na ako. Happy na ako dito. Wala ba nagtatanggol dun sa 51 billion? Ang weird nun Knowing yung mga DDS, kapag may bumira dyan sa kahit isang Duterte, alam mo yung mga yan. Diba? So, hindi natin alam kung baka merong something in the, there's something brewing. Ganito na po tayo for tonight! Ay, mali, ito pala. Ganito na po tayo for tonight. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, bye everyone. See you next time. Bye.